si Tang Feng. Ako si Tang Feng. Kaya, ikaw ang tinatawag na milagrosong doktor? Tang Feng? Hindi ako milagrosong doktor, pero para sa ilang mahihirap na kaso, mayroon akong ilang hindi pangkaraniwang paggamot. Dr. Tang, pagdating sa mahihirap na kaso, hindi siya nabigo, hindi pagmamalaki na tawagin siyang milagrosong doktor. Kung siya ay tunay na milagrosong doktor, mabubulok ba siya sa ganitong lugar? Hindi ba siya nagbayad lang para sa peking pakitang gilas? Dahil ganyan ang sinabi mo, miss. Sasabihin ko sa iyo ng diretsyo, ako ang milagrosong doktor. Kung hindi ka naniniwala sa akin, hayaan mo akong kumuha ng pulso mo. Sa loob ng 1 minuto. Kung hindi ko masabi ang eksaktong kondisyon mo, gawin mo ang gusto mo sa akin. Ito ay $1,000,000 na cash. Kung tama mong masuri ang sakit ko at gamutin ako, ang milyong ito, iyon na. Ang milyong ito ay akin na. Siya, walang problema. May isa pa akong sasabihin. Kung hindi mo ako magamot, sisirain ko ang klinik mo. Si. Umupo ka. Ano? Nadiagnosa mo na ba? Hindi mo malaman, di ba? Doktor kang milagro, ha? Puro ka lang satsat. Tio Wang, tawagin mo ang iba. Wasakin ang klinika niya. Para hindi na siya manakit ng iba. Oh, teka. Ano? Gusto mo akong magmakaawa? Hindi naman. Ang gusto kong sabihin ay, ang sakit mo na diagnose ko na. Pero baka makaapekto sa reputasyon mo. Kaya mahirap sabihin. Tigilan mo ang pagiging misteryoso dito. Ano ang hindi maginhawa? Dahil na-diagnose mo na ang sakit ko, sabihin mo na ng lantaran. Hindi naman ako may nakakahiyang sakit. Sigurado ka? Oo, sigurado ako. Si. Sasabihin ko na ng diretsyo. Miss Ouyang, ang sakit mo ay dahil sa kidney deficiency na nagdulot ng panghina ng katawan, na nag-trigger ng chronic urticaria. At ang dahilan ng iyong kidney deficiency ay dahil ikaw ay nagpakasasa sa sobrang pakikipagtalik ng matagal na panahon. At bago ka dumating, uminom ka ng antihistamine. Tama ba ako? Bata, pakyu ka. Pinag-uusapan mo ang binibini namin. Ang binibini namin ay hindi pa kasal at walang nobyo. Papaano siya magpapakasasa sa sex? Tio Wang, umalis ka na muna. Binibini? Hindi naman. Tio Wang, gusto mo bang matanggal sa trabaho? Tama? Binibini? Kanina ako. Wala akong narinig. Kaya, ako, titingnan ko ang kotse ngayon. Nakapatay ba ako ng gas? Titingnan ko. Sinabi mo na sabihin ko. Hindi mo ako masisisi. Okay lang, Dr. Tang. Hindi kita sinisisi. Isa kang tunay na doktor na milagro. Sa pamamagitan lang ng pagkuha ng pulso ko, na-describe mo ng tama ang sakit ko. Ako, Ouyang Xue, hanga sa iyo. Salamat sa papuri. Dahil kay Dr. Tang ay napakalinaw na naiintindihan ang sakit ko. Tiyak na may paraan ka para gamutin ito. Tama? Oo, sa loob ng kalahating oras, gagamutin ito. Gayunpaman, ang paraan ng paggamot ay medyo espesyal. Kung tatanggapin mo ba ito, binibini. Ilang taon na akong may sakit na ito. Basta mapagaling ako, kahit anong paraan, tatanggapin ko. Maghubad ng buo para sa paggamot. Kailangan ko bang maghubad ng lubusan para sa paggamot? Oh, At ang aking panloob din? hindi iyon kailangan.
Tanggalin mo lang ang iyong pang-itaas at pantalon. Iyon lang. Pagkatapos, pakiusap, gamutin mo ako, Dr. Tang. Sige, pakiusap pumasok ka, Miss Oyang, para hindi mo isipin na sinasamantala kita. Hong, sasama sa akin para tulungan ako. Pakiusap, pumasok. Miss Oyang, ang iyong pantal nagamot na. Maaari kang bumangon at subukan. Tingnan kung wala na. Paano ko susubukan? Ang pantal, karaniwang lumalala kapag tumataas ang temperatura ng katawan agad. Kapag bumaba ang temperatura ng katawan, bumabalik ito sa normal. Miss Oyang, maaari kang tumakbo ng ilang ikot sa bulwagan. Kapag uminit ang iyong katawan, makikita mo. Okay. Dr. Tang, ang galing mo. Tunay na isang doktor na himala. Ang aking pantal. Nakita ko na ang mga nangungunang doktor sa loob at labas ng bansa at wala ni isa ang nakatulong. Ngunit pinagaling mo ang mga ito sa pamamagitan ng ilang karayom lang. Ikaw ay hindi ka panipaniwala. Salamat sa papuri. Kaya, Dr. Tang, babalik ba ito? Mayroon bang dapat kong ingatan? Mag-ingat sa. Huwag nang magpakalabis. Bawasan ang pagbibigay kasiyahan sa sarili. Naiintindihan ko. Ang $1,000,000 sa mesa sa iyo na. Miss Oyang, kumusta ang halik na iyon? Hindi, Hong. Ito walang kinalaman sa akin. Bastos. Hong. 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 Huwag kang magalit. Talagang hindi ko kasalanan. Siya ang unang humalik sa akin. Si Tang Feng, nagbibiro lang ako sa iyo. Nakikita mo kung gaano ka kabahala. Mabuti. Uuwi muna ako para maligo. Ngayong gabi, sama-sama tayong kumain. Walang problema. Hihintayin kita. Manyak, saan ka nakatingin? Hong, hindi naman ako manyak. Basta, namumulaklak ang mga bulaklak. Kung hindi ko sila pakanin, mukhang medyo hindi romantiko. Magaling kang magsalita. Tanong kita, sa pagitan namin ni Miss Oyang, sino ang mas maganda ang katawan? Siyempre ikaw. Ano ang maganda sa katawan ko? Mas kurba ka. Si Miss Oyang ay medyo payat. Mukhang, noong tiningnan mo kanina, tiningnan mo medyo maingat, ha? Hong, huwag kang magkamali. Sandali lang akong tumingin. Oh, so, tumingin ka nga sa kanyang katawan. Hong, hindi iyon ang iniisip mo. Sandali lang. Ayaw kong marinig. Hong. Hong, bilis. Punasan mo.
Ano ang problema mo? Pasensya na talaga. Hayaan mo akong punasan para sa'yo. Tigil! Anong ginagawa mo? Wala. Pinupunasan ko lang siya. Umalis ka na dito ngayon. Tatawag ako ng pulis. Sige, aalis na ako. Hongjie, okay ka lang? Ayos lang ako. Buti na lang mabilis ka kumilos. Kung hindi, nahawakan na niya ako. Wala yun, Hongjie. Huwag kang mag-alala, Hongjie. Mula ngayon, kasama mo ako. Walang mga api sa'yo. Anong gusto mong gawin? Bata, kanina, sabi ng tropa ko ginago mo siya. At nabali ang pulso niya. Tama yan, amo. Tingnan mo kamay ko, hindi ko man lang maigalaw. Parang baldado na. Ikaw, nagsisinungaling ka! Bahagya lang ang ginamit ko. At siya ang nag-take advantage kay Hongjie. Kaya ako pumagit na para pigilan siya. Bata, tama na ang usapan. Kahit ano pa, sa madaling salita, sinaktan mo ang kasama ko. Bilang panganay, kailangan kong makaganti. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. O, baliin mo sarili mong braso, o kaya, ang magandang babaeng ito sasama sa amin sa inom. Sobra naman kayong dominante. Kayo ang may gawa niyan. Bakit niyo kami sinisisi? Nakikinig ba kayo sa rason? Tama, ganyan talaga kami kadominante. Ano naman, bakit hindi ka magtanong-tanong? Kung sino ako, si Shiji. Dito sa lugar na ito, walang sino man ang naglakas loob na makipagmatwiran sa akin, si Shige. Dahil ang sinasabi ko ay siyang nasusunod. May problema ang lalaking ito. Nakipag-away talaga siya kay Shige. Oo, wala na siya. Oo, dito sa lugar na ito, alam ng lahat na si Shige, ang lokal na maton. Kaya niyang harapin ang tatlong lalaki mag-isa, nang walang problema. Uy, maganda. Umuwi ka sa akin at uminom tayo. Hong! Bitawan mo si Hong. Lumayo ka. Bitawan mo ako. Bitawan mo si Hong. Tigilan mo na. Bitawan mo ako. Bitawan kita? Sa tingin mo posible yon? Umuwi ka sa akin at magsaya tayo. Iikot ko ang mundo mo. Tama, maganda. Malakas ang kuya nating si Shige. Bibigyan ka niya ng magandang oras. Oo, pwede rin kaming tumulong. Maghahalinhinan sa pagpapasaya sa'yo. Sino ang may lakas ng loob na humawak kay Hong? Lalaban ako sa'yo hanggang kamatayan. Lumayas ka. Gusto mo pa? Gandang tira. Grabe, ang galing. Isang bayani na nagligtas sa isang dalagang nagigipit. Halikan mo siya. Halik. 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 Tang Feng, ikaw ngayong gabi ay kahanga-hanga lang. Ang paraan ng pagligtas mo sa akin ay sobrang astig. Mahal na mahal kita. Maraming salamat kung hindi mo ako iniligtas. Maaaring nahuli ng mga lalaking iyon at pinahiya. Paano kita mapasasalamatan? Hong, paano kung pakasalan mo ako? Tigilan mo na nililigawan mo ako. Gusto mo bang hampasin kita? Magpapahinga na ako ngayon. Magpahinga ka na rin ng maaga. Kita tayo bukas. Kita tayo bukas. Bobo na pusa, nasira ang plano ko. Hindi ako makapaniwalang kumita ako ng $1,000,000. Ang sarap ng pakiramdam. Ide-deposit ko ito sa bangko bukas. Miss Oyang, Dr. Tang, kailangan ka namin ng madalian. Mag-usap tayo sa kotse. teka, anong problema? Mga pasyente lang ang ginagamot ko. Iyon nga, mangyaring pumunta at magligtas ng buhay. Kukunin ko ang aking kit medical. Miss Oyang, hindi ko alam. Sino ang gusto mong iligtas ko? Anong sakit niya? Lolo ko, pero anong sakit? Hindi ko rin alam.
Hindi mo rin alam kung anong sakit? Oo, sa nakalipas na ilang buwan, sumasakit ang ulo niya tuwing gabi. Marami siyang doktor na pinuntahan, pero wala ni isa ang nakaalam ng problema. Kaya, Dr. Tang, pumunta ka at tingnan at alamin kung ano talaga ang nangyayari. Sakit ng ulo? Oo, at lumalala. Sa nakaraang linggo, tuwing sumasakit ang ulo niya, nahimatay siya. Hindi siya nagigising hanggang madaling araw. At bago ako dumating, nahimatay na naman siya. Miss Oyang, huwag ka munang mag-alala. Titingnan ko ito mamaya. Sige. Miss, masama ang lolo. Anong nangyari sa lolo ko? Ang lolo ay sumisigaw sa kanyang pagtulog. Hawak ang ulo. Mukhang sobrang sakit ang nararamdaman niya. Hindi namin siya magising kahit anong gawin. Dr. Teng, pakitingnan mo agad ang lolo ko. Bilisan mo. Dr. Tang, pakitingnan mo siya. Anong nangyari sa lolo ko? Ano? Dr. Tang, anong nangyari sa lolo ko? Anong sakit? Malubha ba? Miss Oyang, sa utak ng lolo mo, may transparent na uod. Maaari itong mamatay anumang sandali. Miss, Miss Oyang, Paano nangyari ito? Paano nagkaroon ng uod? Dr. Tang, ikaw ay isang himalang doktor. Tiyak na kaya mo iligtas ang lolo ko. Dapat may paraan ka para iligtas siya, di ba? Hanggat maililigtas mo ang buhay ng lolo ko, kahit magkano ang gastos, papayag ako. Miss Oyang, huwag po kayong mag-alala. Kaya ko siyang gamutin, pero hindi ko masisiguro ang 100%. Gagawin ko ang aking makakaya. Kung hindi ito gumana, sana hindi mo ako sisihin. Hindi kita sisihin, Dr. Tang. Naniniwala ako sa iyo. Kaya mo yan. Sige, ibibigay ko ang lahat. Kailangan ko kayong 2 bodyguard na buhatin ang matanda at pigilan siya. Gagawa ako ng acupuncture sa kanyang ulo. Pagbalain ng Diyos ang lolo ko. Pakiusap, ingatan siya. Anong problema ng lolo ko? Bakit siya umuubo ng dugo? Dr. Tang, nabigo ba? Dr. Tang, ano ang ginagawa mo? Ano ang nangyayari sa aking lolo? Miss Oyang, ito ang nasa loob ng ulo ng iyong lolo. Ang bug na iyon. Inalis ko na ito. Maayos na siya ngayon. May uod talaga doon? So, kumusta ang aking lolo? Kailan siya magigising? Kung walang magiging problema, dapat magising na siya sa lalong madaling panahon. Miss, mukhang gising na ang matandang master. gabi na. Anong nangyari? Lolo, ngayong gabi, nahimatay ka ulit dahil sa sakit ng ulo. Pinatawag ko si Dr. Tang para gamutin ka. Natagpuan niya na may uod sa iyong utak. Pagkatapos ay gumamit siya ng acupuncture at inalis ang uod. Ganon ba? Nasaan ang uod? Pakita mo sa akin. Heto na. Hindi ko akalain ang sakit ng ulo na pahirap sa akin ng ilang buwan ay talagang dulot ng isang uod. Salamat kay Dr. Tang Feng. Kung hindi, maaaring nawala ang buhay mo. Kaya ito ay ang Dr. Tang na nagligtas ng aking buhay. Tama po, Ginoo. Hindi ko akalain na ang isang napakabata ay napakahusay sa medisina. Lahat ng sikat na doktor sa malalaking ospital at lahat ng medikal na kagamitan hindi na-diagnose ang aking sakit. Ngunit ikaw ay nakahanap at ginamot din. Tunay nga ang bayani ay maaaring magmula sa kabataan. Salamat sa papuri, Ginoo. Dr. Tang, ako ay napakausyoso. Ikaw, gamit ang iyong mga kamay, nang walang anumang instrumento, paano mo natagpuan ang uod sa aking utak? Naku, paano ko ito ipapaliwanag? Hindi ko masasabi na lang mayroon akong kapangyarihang medikal. Ito. Well, Sige.
Kaibigan kong bata, ayaw mong sabihin. Hindi kita pipilitin. Salamat po sa pag-unawa, Ginoo. Old wine, kunin mo ang cheque ko. Oh. Dr. Tang, salamat sa pagligtas ng buhay ko. Ito ay munting tanda lamang ng aking pasasalamat. Sana hindi mo isiping masyadong maliit. Ginoo, sobra ito. Hindi ko ito matatanggap. Bukod pa riyan, noong ginamot ko si Miss Oyang kanina, binigyan na niya ako ng 1,000,000. Sobra na ito. Talagang hindi na ako makakatanggap ng pera mula sa inyo. Dr. Tang, huwag kang mag-arte. Ang munting bagay na ito para sa akin ay wala lang. Dr. Tang, tanggapin mo na. 2,000,000 sa pamilya namin. Ay parang gumastos ka ng 200 piso sa pagkain. Talagang isang pamilyang nasa tuktok. Gumagastos ng 2,000,000 na parang 200 piso. Kung ganoon, salamat po, Ginoo. Kaibigan kong bata, hindi na kailangan maging masyadong polite. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo talaga. Ginoo, mayroon akong nais pag-usapan ng pribado. Kaibigan kong bata, ano iyon sabihin mo sa akin? Ginoo, kung maaari akong magsalita ng lantaran? Ang bagay na ito sa utak mo, ang transparent na bug na ito ay tinatawag na goo worm. Galing ito sa Miaojiang. Sa normal na pagkakataon, hindi ito maaaring lumitaw dito. Pero natatakot ako na may masamang loob. Sinasabi mo bang sinadya akong saktan ng isang tao? Hindi ako sigurado. Sana po kayo, Ginoo, sa ngayon, maging mas maingat. Naiintindihan ko. Salamat, kaibigan kong bata. Kung ganoon, Ginoo, hindi na kita aabalahin sa iyong pahinga. Mabuti. Dr. Tang, tinititigan mo ako ng ganyan. Mapapahiya ako. Oh, Miss Oyang, anong ginagawa mo sa kotse? Pumunta ako para magpasalamat. Iniligtas mo ang buhay ng lolo ko. Isasama kita sa isang masayang lugar. Anong lugar? Makikita mo sa sandali. Ikabit ang seatbelt. Malapit na tayong umalis. Si. Tara. Tas. Isa na namang pangit na hiwa. 5 sunod-sunod. Ang malas naman. Miss Oyang, ano itong lugar na ito? Ito ay tindahan ng pagsusugal sa bato. Dr. Tang, narinig mo na ba ang pagsusugal sa bato? Narinig ko na, pero hindi ko pa nakita. Ngayong gabi, isasama kita para makita mo mismo. Ito ay hilaw na jadete. Pwede kang yumaman sa isang gabi o mabaon sa utang sa isang gabi. Napakasaya. Kaya ito ang pagsusugal sa bato. May kasabihan sa mundo ng pagsusugal sa bato. Isang hiwa, maghihirap ka isang hiwa, yayaman ka isang hiwa, yayaman ka isang hiwa, langit, isang hiwa, impyerno. Dr. Tang, gusto mong subukan? Sino ang nakakaalam? Baka yumaman ka sa isang gabi. Tama na. Wala akong ganyang swerte. Dr. Tang, walang problema. Bilang pasasalamat sa pagligtas sa buhay ng lolo ko. Ngayong gabi, susugal ka sa bato. Kung matalo ka, ako ang magbabayad. Kung manalo ka, sa iyo ang panalo. Tinitreat kita sa pagsusugal. Parang hindi tama. Ayos lang. Hindi ako kinakapos sa pera. Subukan mo lang. Masaya ang sumubok.
Isang batong panalo. May laman na ice gray jadeite. Anong nangyayari? Nag-hallucinate ba ako? Walang jade sa loob. May laman na ice grade jadeite. Mahusay. Hindi ko akalaing hindi lang ako marunong mag-diagnose, kundi pati makakita ng hilaw na jadeite kung may jade sa loob. Ngayon, yayaman na ako. Hoy. Kung hindi ito ang sikat nating babaeng pera, ang panganay na binibining uyang ng pamilya Uyang, Uyang Zhu. Bakit nandito itong nakakainis na matandang babae? Ano? Ang ating babaeng pera, nandito para magbigay muli ng pera. Talagang mayaman ang pamilya mo. Ito ay pagsusugal ng Jade. Ang isang natalo 30 milyon sa isang gabi. Ang panganay na binibining Oyang. Oo, siya nga. Nagsugal buong gabi. Hindi man lang nakakita ng isang bato. Natalo ng husto. Parang siyang isang malas na muling nagkatawang tao. Puta, tumahimik ka. Oh, babaeng pera. Hindi mo gusto ang sinabi ko. E di masaya ako. Hindi ako babaeng pera. Noong gabing iyon, nagbibiro lang ako. Kung gusto ko talagang manalo ng jackpot, madali lang. O talaga? E ngayong gabi, magpastahan tayo. Kung manalo ka, babawiin ko ang sinabi ko. At hihingi ako ng tawad sa iyo. Kung matalo ka, sisiga ka sa publiko ng 100 beses. Ako ay babaeng pera. Ano sa tingin mo? Natatakot ka? Ako, Mukhang ang panganay na binibining uyang ay masyadong takot. Totoo nga, kayong mga uyang ay pawang mga duwag. tumahimik ka. Kayo ang mga duwag. O talaga? Kung hindi duwag, makipagpaligsahan ka sa akin. Natatakot ka, babaeng pera. Oyang, pumusta ka sa kanya. Matutulungan kita. Ikaw, sigurado ka ba? Sigurado ako. Siguradong matatalo ko siya. Ganda? Dahil ipipilit mong mapahiya ka? Sasabayan kita. Gawin na natin. Naloko ka, babae. Ito ang boyfriend ko, si Luo Heng. Alam mo ba kung sino siya? Alam mo ba ang estado niya? Anong estado? Dalubhasa siya sa sugal ng Jade, apprentice ni Master He. Kilala bilang batang master ng pagsubong Jade. Ngayong gabi, siguradong matatalo ka. Ano? Siya ay kay Master He na pambihirang apprentice. Nabalitaan ko kamakailan 50 sunod siyang nanalo ng malaki. Oo, siya yun. Kampiyon sa pagsusugal ng Jade ng kabataan sa probinsya. Ngayon, Miss Oyang makakakuha na ang titulong babaeng pera. Masama ito. Sana hindi ako nakinig kay Dr. Tang. Oyang, wag kang mag-alala. Siguradong mananalo tayo. Milagro na kung manalo ka, dahil pumayag ka. Simulan na natin. Susundin natin ang karaniwang patakaran. Bawat isa ay pumipili ng 3 bato. Kung sino ang makakuha ng mas magandang uri ng Jade, siya ang panalo. Uri niyo nuo. Talaga, alagad ng isang dalubhasa sa sugal ng Jade. Nanalo agad sa unang taya. Oo. Ngayon, si Miss Oyang ay sobrang mapapahiya. Uyang Zhu, nakita mo ba iyon? 2 piraso ng noo na Jade, tapos ka na. Miss Oyang, pinapayuhan kita na sumuko na lang ng maaga. Kung hindi, kapag nabigo ang iyong bato, mas nakakahiya pa. Hindi pa tapos ang laban. Huwag kang magsaya ng maaga. Baka matalo ka pa. Naku, talagang naputol. At mukha itong yelong hadite. Yelo. Naku, diretsong naputol ang yelong hadite. Ngayon, panalo si Binibining Oyang. Ang galing! Yelong hadite ito. Panalo tayo. Imposible. Paano naging yelo? Baka ilusyon lang. Tama, baka ilusyon lang. Ano? Nakita mo ba ng malinaw? Yellow ba o hindi? Gusto mong pahiramin kita ng lente?
Para mas matingnan ng mabuti? Kayo, bakit kayo nagyayabang? Swerte lang. Tama. Puro swerte. Swerte? Swerte lang? Sige, pagkatapos, puputulin ko ang natitira 2 piraso at ipapakita sa inyo. Para makita ninyo kung swerte ba o kakayahan. Kung masira mo ang 2 piraso, ano ngayon? Bibilangin nating iyon natalo. Gawin mo ang gusto mo. Usap na. Usap na. May isa pa akong kondisyon. Kung ang 2 ito ay maputol, hindi ka lang mag-a-apologize sa publiko, kundi magbibigay ka rin kay Binibining Ouyang ng 5 milyon. Ano sa tingin mo? Walang problema. Kung makapagputol ka ng 2 sunod-sunod, sampin ako. Akala mo ba tuloy-tuloy ang swerte? Managinip ka? Lahat, dilat ang mga mata at manood ng mabuti. Ipapakita ko sa inyo kung paano itong tinatawag na batang master sa Jade Gambling ay basura kumpara sa akin. Yelong Hadite. Nako, naputol na naman. 2 piraso ng Yelong Hadite. Ang galing! Mas gumanda pa nga. 3 piraso ng Ice Jade na sunod-sunod. Ngayon, iyan ang tunay na master sa bato. Ang galing ng batang ito talo si Luo Heng, ang tinatawag na master sa bato. Dr. Tang, ang gwapo mo. Kayo. Aba, mukhang maganda ang swerte ko bilang baguhan. Ano sa tingin mo? Huwag kang. Masyadong mayabang. Ano bang dapat ipagyabang? Natutunan ko ito sa iyo. Ikaw, ang dakilang master sa bato, nagyayabang lang dahil nakapag-cut ka ng waxy jade. Kaya para sa akin, pag-cut ng ice jade, mas dapat akong magyabang. Tama? Magyayabang kami. Ano magagawa mo? Kung may galing ka, talunin mo kami. Ikaw. Huwag kayong magalit, kayong dalawa. Marami pa kayong ikagagalit. Ayon sa tayaan, kailangan mong bayaran si Miss Ouyang ng 5 milyon. Ibigay mo na. Tama, ibigay mo na. Ikaw. Ikaw ano? Ikaw. Huwag mong sabihing umiiwas ka. O ang pamilya yang mo ba ay sobrang lugmok na kahit 5 milyon ay sobra na? Kung ganoon? Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin at kakalimutan ko na ang 5 milyon. Sino ba ang hindi kayang maglabas ng 5 milyon? Eto. Salamat, Purahan. Hindi kita. Pakikipagtalo. Teka lang. Maghihiganti ako. Gagawin ko. Pera na. Ingat, Purahan. Ingat, bumalik kayo kahit kailan. Sa susunod. Dr. Tang. Eto, kunin mo muna ito. C. Dr. Tang. Salamat sa pagtulong mo sa akin ngayong gabi para mapahiya si Yang Qianqian babaeng iyon. Ang hiwa na magaspang na bato. Ibinenta ko ito ng 6 na milyon para sa iyo. Dagdag pa ang 5 milyon na nasa kamay mo. Ibibigay ko lahat sa iyo. Hindi tama iyon. Okay lang, hindi ko kailangan ng pera. Itago mo na. Masyado kang mabait. Dr. Tang, bigla kong kailangan gumamit ng banyo. Pwede bang gamitin ang banyo mo? Walang problema. Sumunod ka sa akin. Miss Ouyang, nandito ang banyo. Sige, tuloy ka. Okay. Tulong. Ano ang problema?
May daga. May daga sa banyo. Miss Ouyang, bitawan mo ako. Hindi ako makahinga. Dr. Tang, pasensya na. Masyado akong kinakabahan. Okay lang. Hindi rin ako nalugi. Masama ka, Dr. Tang. Miss Ouyang, bumaba ka muna. Hayaan mong tingnan ko kung wala na ang daga. Miss Ouyang, wala na ang daga. Pwede ka nang gumamit ng banyo. Siya. Tuloy ka. Tang Feng, Naku, nandito si Hongje. Kung makita niya si Miss Ouyang, tiyak na magkakamali siya. Hong, ang gabi na. Anong gusto mo? malapit na akong matulog, pero nakarinig ako ng babaeng sumisigaw. Kaya pumunta ako para tingnan kung may mali. Walang babaeng sumisigaw. TV ko siguro iyon. Napalakas. Galing sa TV. Anong palabas iyon? Gusto ko ring manood. Wala. Random lang. Pinatay ko na. Hong! Gabi na. Dapat bumalik ka na at magpahinga. Ang pagpupuyat ay masama sa balat ng babae. Babalik na ako. Magpahinga ka rin ng maaga. Kita tayo bukas. Miss Ouyang, pwede ka nang lumabas. Dr. Tang! Yang Hong na binanggit mo, kasintahan mo ba siya? Hindi. Iyon ay kapitbahay sa tabi. Bakit ka natatakot na makita niya tayong magkasama? Sa kalagitnaan ng gabi, isang lalaki at isang babae na mag-isa. Natatakot ako kung kumalat ito. Masisira ang reputasyon mo. So, Dr. Tang? May kasintahan ka ba? Wala. Buti naman. Anong buti? Wala. Ibig kong sabihin, masyado ng gabi ngayon. Kailangan ko nang bumalik. Tama. Sasamahan kita sa labas. Tara na. Feng, ikaw, pwede ka bang sumama sa akin? Kahapon, 1 milyon na cash at mga tseke kailangan kong i-deposit sa bangko. Hindi ligtas na itago sa bahay. Sige, Hong. Sa totoo lang, balak ko ring lumabas. Saan ka pupunta? Gusto kong bumili ng mga damit. Walang problema. Feng, sasakyan natin ito papunta sa mall na malapit. Pwede mo ba akong ihatid? Siya. Kumapit ka ng mahigpit. Ang ganda ng scooter na ito. Talagang maganda. Oh, ikaw, sinasamantala mo ang ate mo. Hong, itong lugar. Hindi ako papasok. Ano, ayaw mo ba akong tulungang pumili? Yung mga sexy. Hindi. Pupunta muna ako sa bangko. Tawagan mo ako kapag tapos ka na mamili. Ngayong mga araw, Hong, ay tumutulong sa akin sa pagpapatakbo ng klinika, sa loob at labas. Bibili ako ng maliit na regalo para sa kanya. Ay, Dad. Kumusta? Gusto kong bumili ng kwintas para sa isang tao. Sige po. Dito po. Ipapakita ko sa inyo. Luo Xue, hindi ba yun ang dati mong nobyo? Tang Feng?
Luoxue. Ikaw, sa likod ko, niloko mo ako kasama si Zhao Hai. Dahil nalaman mo? Sige na nga, magtapat na ako sa'yo. Tama, kami dalawa ay matagal nang magkasama. Tama. Kami dalawa ay matagal nang magkasama. Bakit? Siya ay pamangkin ng direktor ng departamento at ikaw ay isang mahirap lang. Hindi ko kailangan gawing miserable ang sarili ko habang buhay para sa iyo. Tama. Si Xiao Shui, kasama ko, ay ang pinakamahusay. Kasama mo? Mahal, Wala kang hiya. lakas ng loob mo saktan si Xiao Shui? Higit pa sa pananakit sa kanya ang gagawin ko. Sasaktan din kita. Tayo ka. Tang Feng, patay ka! Ipapapaalis kita ng tiyuhin ko. Ang Feng, galit ka pa ba? Mukhang hindi mo pa ako nakakalimutan. Siyempre, pagkatapos ng lahat, ang isang cute na tulad mo, pagkatapos kitang iwan, baka hindi na makahanap ng nobya ulit. Ibig sabihin noong nasa akin siya dati ay gumagawa ako ng mabuti? Tama ka, Sino ang nagsabing wala akong nobya? ako, ang isang cute na tulad mo, hindi na makakahanap ng nobya sa buong buhay mo. Mahal. Nandito ka pala, kaya pala hindi kita mahanap. Narinig ko lahat. Kaya ito ang iyong ex-girlfriend na nandaraya at ang pamangkin ng department head. Ipaglalaban kita. Sino siya? Ako? Ako ang nobya ni Tang Feng. Ang pangalan ko ay Liu Hong. Ikaw ang ex-girlfriend niya. Tama? Ano? Ikaw ang nobya niya? Imposible. Ang cute na ito ay nakahanap ng napakagandang nobya agad? Tama. Siya ang nobya ko. Paano ka nakahanap ng nobya agad? Bukod sa akin, sino ang gugustuhin ka? Eksakto. Sino naman ang gugustuhin ng isang cute na tulad mo? Mahal, posible bang itinago mo ang iyong pagiging mayaman na tagapagmana sa ex mo? Ano? Ikaw ay isang nakatagong mayamang tagapagmana? Paano naging posible iyon? Kaya hindi mo talaga alam ang tunay na pagkatao ni Tang Feng. Hayaan mo si Tang Feng ang magsabi sa iyo mismo. Mahal, halika. Ang pera na gagamitin natin sa pagbili ng alahas, ang milyong ito, ipakita mo sa kanila. Isang milyon? Paano ka nagkakaroon ng ganyang kalaking pera? Ang 1 milyon ba ay marami? O ito ba'y hindi mo pa nakikita ang napakaraming pera? Wala kang pakialam. Siyempre may pakialam ako. Kailangan kitang pasalamatan sa pag-iwan mo kay Tang Feng. Iyan ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng pagkakataong makasama si Tang Feng. Ang kanyang pera ay maaaring gastusin sa akin. Tumahimik ka. Bakit mo itinago sa akin na ikaw ay isang mayamang anak ng mayayaman? Sa totoo lang, siya gusto lang niyang subukan ka. Para malaman kung mahal mo ang kanyang pera o siya. Sino ang mag-aakala na bumagsak ka sa pagsubok? Tumahimik ka. Ayaw kitang marinig. Sagutin mo ako. Bakit mo itinago ang iyong pagkatao sa akin? Naghiwalay na tayo. Kailangan mo bang malaman iyon? Hindi kita mapipigilan sa paghahanap ng isang mas mabuti, di ba? Ang pamangkin ng pinuno ng departamento. Hindi ako nagkakamali, di ba? Kamusta? Ang pinakamahal na kuwintas dito, magkano iyon? 188,000 po. Kukunin ko na. Ilabas mo at isuot sa aking nobya. Narito ang 200,000. Ang natitira ay iyong pabuya. Itago mo na ang sukli. Opo. Gusto mo ba, mahal? Ang 188,000 na ito ay dapat akin. Kung alam ko lang, hindi ako nandaya. Miss Wang,
Mr. Zhao, ang singsing ng pangako na in-order ninyo, ang singsing pangkasal na 3,800 ay handa na. Tang Feng, hindi mo ba sinabi na ang iyong dating kasintahan ay nakahanap ng iba na mas mabuti sa iyo? Bakit ang kanilang singsing ng pangako ay hindi man lang kasing halaga ng aking kwintas? Siguro matipid sila. Kung tutuusin, ang pagiging matipid ay isang tradisyonal na birtud ng mga Chino. Medyo sobra naman ang pagtitipid na iyon. Tara na. Hong. Narito. Hong, maraming salamat kanina. Kung hindi dahil sa'yo, napahiya na sana ako ng mag-asawang iyon. Walang anuman. Nagkataon lang na lumabas ako at nakita ko ang eksenang iyon. Galit na galit ako. Kaya kita tinulungan. Ah, siya nga pala, ibalik ko na sa'yo ang kwintas. Hong, huwag mong tanggalin. Bagay na bagay sa'yo. Pero ang kwintas na ito ay napakamahal. Baka masira ko. Hong, isuot mo lang. Itong kwintas ay espesyal na binili para sa'yo. Para sa akin. Para sa akin. Tama. Nitong mga nakaraang araw, sa klinika, tinulungan mo ako sa loob at labas. Pinaghirapan mo. Pumunta ako sa tindahan ng alahas para bilhin ang kwintas na ito. Hindi, napakamahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Uy, Hong. Kahit gaano kamahal ang kwintas, ikaw ang mas mahalaga. Mambobola. Tara na. See ya. Hong, Dr. Tang. Kumusta? Miss Ouyang, gabi na. Ano ang pakay mo rito? Dr. Tang, gusto ko sanang humingi ng tulong na gamutin ng isang pasyente. Hindi ko alam kung may oras ka ngayon. Well, Bakit mo ako tinitingnan? Hong, gagamutin ko lang ang isang pasyente. Noong gabing iyon, nung sumisigaw siya sa inyo, gamutan din ba yun? Hong, sumusumpa ako. Wala talaga akong ginawa. Huwag mo nang ipaliwanag. Sumama ka sa kanya. Hong, Uy, Dr. Tang. Tara na, ako. tara na. Mahuhuli na tayo kung maghihintay pa. Miss Ouyang Hong. Binibining Ouyang, hindi ba tayo pumunta rito para sa check-up? Bakit tayo nasa ganitong lugar? Dr. Tang, sa totoo lang, hindi kita inimbita rito para gamutin ako. Gusto kitang hilingan ng pabor. Nagtataka ko kung payag si Dr. Tang. Isang pabor? Anong klasing pabor? Siyempre, napakasimple lang. May pribadong pagtitipon. At gusto kitang magpanggap na nobyo ko. Ako? Magpanggap na nobyo mo? Sobrang katawa-tawa yan. Bakit katawa-tawa? Isang mahirap lang ako. Walang sense sa fashion o karisma. Malayong malayo sa pagiging karapat-dapat sa'yo. Isang mayamang tagapagmana. Kung magpapanggap akong nobyo mo, sino ang maniniwala? Dr. Tang, huwag mong maliitin ang sarili mo. Sa totoo lang, ikaw ay medyo gwapo at may magandang vibe. Basta sabihin kong nobyo kita, lahat ay maniniwala. Dr. Tang, pakiusap. Sige na, gawin mo na lang itong pabor para sa akin. Sige. Binibining Ouyang, pakiusap, huwag. Dr. Tang, sa ngayon ako ay ang iyong kasintahan. Kaya ang pagiging magiliw ay normal. Pero, nagpapanggap lang tayo. Alam mo, kung gagawin mo, gawin mo ng tama. Kahit nagpapanggap lang, kailangan pa rin natin ng ilang magiliw na galaw. Kung hindi, maghihinala ang mga tao.
Sige, umalis na tayo. Xiao Shui, ito ay... Lahat, gusto kong mag-anunsiyo ng isang bagay. Simula ngayon, ako, Ouyang Shui, ay hindi na single. Ito, ang aking nobyo, Tang Feng. Imposible! Itong munting cutie talaga bang nobyo mo? Ikaw, isang mayamang tagapagmana. Paano nagkakaroon ng nobyo mula sa probinsya? Oo nga, Xiao Shu. Nagkawanggawa ka ba? Ang pinagmulan ng nobyo ko ay talagang ordinaryo. Ngunit siya ay isang napakagaling na doktor. Hindi pinalalaki ang tawaging doktor na himala. Sa buong Shanghai, pagdating sa kakayahang medikal, walang makahihigit sa kanya. Ganoon kahusay? Ang nobyo mo sa ang ospital nagtatrabaho? Ako ay isang doktor sa nayon sa isang urban village. Doktor Sanayon, Xiao Xue, nagbibiro ka ba sa amin? Doktor lang Sanayon at tinatawag mo siyang doktor na himala? Eksakto. Hindi ba ang mga doktor sa nayon ang pinakamasama? Oo, ang mga doktor sa nayon ang pumapatay ng tao. Kahit na doktor sa nayon si Tang Feng, ang kanyang kakayahang medikal ay talagang napakataas. Kung napakataas ng kakayahan niya, bakit siya doktor pa rin sa nayon? Nagbibiro ka ba, Ouyang Zhu? Ouyang Zhu, ganyan ka ba Kate Sparada? Sa isang lalaking tulad niya, bilang nobyo mo, naalala ko ang pamilya Ouyang, ay hindi negosyo ng pumupulot ng basura. Ang bibig ni Zhou Tingting ay sobrang matalas. Talagang, siya at si Ouyang Shui ay magkaaway na hindi magkasundo. Pag nagkaroon ng pagkakataon, sisiraan niya ito. Nasa gulo si Ouyang Shui, mawawalan siya ng mukha ngayong gabi. Bantayan mo ang iyong bibig. Ang nobyo mo ang gwapo. Pasensya na sa pagbigo sa'yo. Ang nobyo ko ay galing sa Oxford University sa UK, isang PhD sa finance. Kahanga-hanga iyon, isang PhD sa finance. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang pangalan ko ay Wang Sikang. Kung kailangan ninyo ng anumang serbisyong pinansyal, huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Isang PhD sa finance mula sa Oxford. Hindi pa siya nakakapagtapos at nakuha na siya ng isang top investment bank bilang isang talento. Eksakto. Paglabas pa lang ng eskwela, nagsisimula sa 1 milyon kada taon. Isang hinaharap na top investor. Si Zhou Tingting ay tinalo talaga si Ouyang Shui. Ouyang Zhu, ang tapang mo naman. Isang simpleng doktor sa nayon. Isang bagay na mukhang gwapo. At ginawa mo siyang isang milagrong doktor. At pinakamahusay sa Shanghai. Hindi ka man lang nahihiya. Hindi ako nagpapalaki. Hindi nagpapalaki si Xiao Xue. Ang aking kakayahang medikal ay talagang pinakamahusay sa Shanghai. Sa katunayan, maaring ito ang pinakamahusay sa buong probinsya. Sigurado ka sa sarili mo, gwapo. Dahil ganyan ka kumpiyansa. Bakit hindi mo patunayan? Ipakita mo sa amin. Walang problema. Paano mo gusto kong patunayan? Simple lang. Ang mga tao dito, pumili ng ilan ng random. At tingnan kung tumpak mong, madi-diagnose ang kanilang kalusugan. Walang problema. Kung tama ang diagnosis ko, ano ang gagawin mo? Kung tama ang diagnosis mo, maniniwala ako sa'yo. Hihingi ako ng tawad sa'yo. Kung hindi mo sila ma-diagnose, ay aminin mong puro ka lang mukhang gwapo, at gumapang ka palabas dito, nang nakadapa. Kaya mo ba? Siya. Magdadagdag ako ng isang kondisyon. Kung tumpak kong na-diagnose sila, aaminin mong basura ka. Sige. Lahat? Sino ang gustong tumayo at magpa-diagnose sa akin? Ako. Ako rin. Susubukan ko. Si. Pumila kayo at iabot ang inyong kanang kamay. Di-diagnose ko kayo. Ano ito? Tapos na ang diagnosis. Masyadong mabilis yan. Kalokohan. Oo, paano naging ganoon kabilis? Bobo ba siya? Bakit ang diagnosis ni Dr. Tang ay napakapabaya sa pagkakataong ito? Tumpak kaya talaga iyan? Ang pabaya at na-diagnose na niya. Niloloko mo ba kami?
Kung niloloko ko kayo, malalaman natin mamaya. May fibrocystic breasts ka, napakasakit bago ang regla. May polycystic ovary syndrome ka, magpa-opera agad. May seborrheic dermatitis ang anit mo. Makati, araw-araw. Tama siya. Eksakto. Oo. Tumpak iyon. Tama iyan. Isa siyang tunay na milagrosong doktor. Kaya, ngayon naniniwala ka na ba sa kakayahan kong medikal? Humingi ka ng tawad kay Tang Feng ngayon. Hindi ako naniniwala. Hinipo lang niya. Ako nang basta-basta. Paano siya makakapag-diagnose ng ganoon? Pinaghihinalaan ko na kayo ay nagplano nito para lokohin ako. Tama yan. Maliban kung diagnose mo, kami. Kung tumpak mong ma-diagnose ang aming mga problema, saka kami maniniwala sa iyo. Siya. Tara. Mabilis, lumayo ang lahat sa kanila. Umurong ngayon. Anong problema kay Tang Feng? Nagkaroon sila ng nakakahawang sakit? Ang nakuha nilang dalawa ay AIDS. Buisit. Ikaw ang may AIDS. Sobrang malusog ako. Nauna siyang nagkasakit sa iyo. Siya ang nagbigay nito sa iyo. Tanungin mo siya kung ayaw mo maniwala. Si Kang. Hindi totoo ang sinabi niya, di ba? Siya. Puro siya kalokohan. Wala akong AIDS. Kakopy check up ko lang. Sobrang malusog ako. Narinig mo yun. Ang nobyo ko ay sobrang malusog. Kakopy check up lang. Walang sakit. Utang gigolo ka. Sa wakas nahanap na kita. Binabayaran kita ng 100,000 kada buwan. Pinapakain kita na parang hari. At nagloko ka sa labas. At binigyan mo ako ng AIDS. Bubugbugin kita mamaya. Kunin ninyo siya. Tigil. Sino kayo? Bakit nyo binubugbog ang nobyo ko? Nobyo? Ito ang gigolo ko mula sa White Horse Club. Ang iningatan ko. Nagsisinungaling ka. Ang nobyo ko ay galing sa Oxford University, PhD sa finance. Kakabalik lang ilang araw ang nakalipas. Tigilan mo na ang pagkalat ng chismis. Isang PhD sa finance, galing England? Tanungin mo siya. Kung alam niya kung nasaan ang England, saang direksyon. Totoo ba ang sinabi niya? Ikaw. Talaga bang isang lalaking bayaran na inaalagaan niya? Pagkatapos, ako. Ibig sabihin ba ay talagang nagkasakit ako? Bata, kung kasama mo siya, talagang ikaw ay. Dalhin mo ang tarantadong gigulo na ito. Papatayin ko siya ngayong gabi. Hindi ko inaasahan na si Miss Jo ay maloko ng isang gigolo. Oo. At may sakit pa. Hindi ito nakakahawa, di ba? Sa tingin ko mas mabuti pang umalis na ako ngayon. Talagang hindi ko inaasahan. Ang nobyo niya ay isang gigolo. At nagkasakit siya. At naipasa sa kanya. Mayroon siyang malubhang sakit, parang buhay na kanser. Walang lunas. Tara na. Nagkasakit ako. Hindi ka makakalabas ng madali. Hahawan kita. Umalis ka. Dali! Dali na! Natakot ako sobra. Buti na lang ikaw, Dr. Tang. Mabilis kang kumilos at pinatumba mo siya. Kung hindi, mahahawa na sana ako. Hindi naman ganoon kadaling mahawa. Hindi ito rabies. Tama iyan. Pero gusto ko pa rin magpasalamat sa iyo sa malaking tulong mo sa akin ngayong gabi. Simula ngayon, si Jo Tingting hindi na magagawang magpasikat sa harap ko. Ito ang gantimpala mo. Miss Oyang, pakiramdam ko, sinasamantala mo ako.
Eh kung may tapang ka, samantalahan mo ako pabalik. Akala mo hindi ko kaya? Erisi. Wag na lang. Duwag. Bye-bye. Teka, Anong problema, Miss Oyang? May iba pa? Tang Feng? Anong klasing babae ang gusto mo? Hindi ko alam. Eh, ano sa tingin mo? Sa akin? Ang galing. Anong problema? Ako. Okay lang ako. Kailangan ko nang umalis. Magandang gabi. Magandang gabi. Bye. Tang Feng, mukhang ikaw at si Miss Oyang nagkakasundo kayo. Hongjae, huwag kang magkamali ng akala. Si Miss Oyang at ako wala lang. Ang lakas ng pabango. Mukhang, ikaw at si Miss Oyang ay close kayo, ha? Hindi. Sumakay lang ako sa kotse niya. Nadamitan ako ng pabango. Pero wala talagang intimate na contact. Eh yung lipstick mark sa mukha mo, paano mo i-explain yan? Ito. Ngayon wala ka nang masabi, di ba? Buwisit. Paano ko ba nakalimutan kong punasan ang mukha ko? Ngayon, siguradong galit si Hongjae. Ano ang gagawin ko? Tama. Kayong dalawa, bagay na bagay kayo. Talagang hindi. Hongjae, sumusumpa ako. Wala akong interes sa kanya. Talaga? Isang mayamang binibini tulad niya, nagkukusa sa iyo. Hindi ako naniniwala na hindi ka natutukso. Hongjae, talagang hindi ako gusto siya. Masyado siyang payat. Mas gusto ko ang tipo tulad ni Hongjae. Yung may kurba. Huwag kang masyadong magaling magsalita. Talaga. Hongjae, Sige, tanungin kita. Sa pagitan ni Miss Oyang at ako, sino ang mas maganda? ikaw, syempre. Kung ikukumpara sa iyo, siya ay parang alitap-tap kumpara sa maliwanag na buwan. Ikaw na munting pilyo. Ang tamis ng dila mo. Nagsasabi lang ako ng totoo. Dahil ang galing mong magsalita, papatawarin kita sa pagkakataong ito. Tara na. Dadalahin kita sa isang lugar. Tara na. Masyado ng gabi. Saan tayo pupunta? Malalaman mo kapag nandoon na tayo. Sa kalagitnaan ng gabi. Inaaya ako ni Hongjae sa kanyang bahay. Baka gusto niyang, alam mo na. Hong, saan ka pupunta ng ganito kahuli? Tigilan mo na yan. Magmaneho ka na lang. Hong, ano itong lugar na ito? Ano ang gagawin natin dito ng ganito kahuli? Ito ang palengke ng multo sa Bayon District. Ang mga paninda dito ay napakamura. Madalas akong makakita ng mga murang gamit at mga second-hand items. Ganoon ba? Tara na. Si. Tingnan mo, magandang tuklas. Anong nangyayari? Hawak ko ang Lucky Cat, pero bakit nagpapakita ito ng impormasyon tungkol sa isang jade pendant? Posible kaya na sa loob ng Lucky Cat na ito ay may nakatagong jade pendant? Binata, itong Lucky Cat ay isang tunay na maswerteng bagay. Kung gusto mo ito,
bibigyan kita ng diskwento. Magkano? Ito ay isang artifact mula sa Qing Palace. Ang Empress Dowager ay minsang ginamit ito bilang dekorasyon. Mukhang para sa iyo ito. Para lang sa unang benta. 30,000. 300. Si Naku, naloko ako. binenta ang isang item na 20 piso sa halagang 300. Madaling pera. Ang bobo talaga ng batang ito. 300 piso para sa isang modernong gawa. Oo, sinabi mo pa. Ang bagay na ito ay nagkakahalaga ng 20 lang. Kitang-kita na siya ay isang walang alam na binata. Diyos ko! Itong bata galing sa Lucky Cat. Nakabasag ng isang jade pendant. Nakalamang ba siya? Binata, pwede bang tingnan ng matandang ito yung jade pendant na hawak mo? Binata, ako si Liang Wenjong, isang kolektor. Sa larangan ng pag-evaluate ng antigo, mayroon akong autoridad. Baka matulungan kita malaman ang pinagmulan ng jade pendant na ito. Matandang guro Liang Wenjong ang nangungunang kolektor sa Jiangcheng. Oo, maaaring. Nandito rin siya para mamulot? Sige, aabalahin kita, matandang master. Si. Binata, swerte mo. Ang jade pendant na ito ay mula sa unang bahagi ng dinastiyang Tang, isang bagay mula sa palasyo ng imperyo. Tinatawag itong Dragon and Phoenix Jade Pendant. Ibinigay ito ng emperador sa kanyang mga anak. Diyos ko! Isang jade pendant mula sa dinastiyang Tang. Mayaman itong bata. Ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang milyon. Nakakainggit naman. Ang swerte. Ito dapat ay akin. Ilan ba ang halaga nito? Mahirap sabihin ang eksaktong halaga, pero sa isang auction noong nakaraang taon, isang katulad na jade pendant mula sa Tang, may pattern lang ng dragon na ibenta ng 5 milyon. Sa iyo ay parehong may dragon at phoenix, kaya mga 10 milyon. 10 milyon. Ganoon ba kamahal? Oo, binata. Kung sang-ayon ka, bibilhin ko ang jade pendant na ito sa halagang 10 milyon. Ano sa tingin mo? Sang-ayon ako. Mabuti. Pakihintay sandali. Papagsulatin ko ang isang tao ng cheque. Binata, ang checking ito, maaari kang pumunta sa kahit anong bangko sa Shanghai, kahit anong bangko, at i-cash ito. Sige, Binata, alis na ako. Salamat po. See. Ate Hong. Hong, ayos ka lang ba? Bilisan mo. Hong, Nasprain ko ang bukong-bukong ko. anong ginagawa mo? Ikaw, maliit na pilyo. Kinuha mo ang jade pendant ko. Kinuha mo ang 10 milyon. Para saan sa tingin mo nandito ako? Binenta mo sa akin iyan. Ayaw ko na ibenta iyan. Pera, ibalik mo. Ibigay mo sa akin ang cheque na 10 milyon. Kung hindi, puputulin kita. Sige, ibabalik ko. Teka, Ginoong Liang, anong ginagawa mo dito? nakita ko kayo palihim na sumusunod sa batang kaibigan na ito. Alam ko na may masamang intensyon kayo. Kaya sinundan ko para tingnan. At tama nga. Ginoong Liang, gusto mong makialam? Siyempre. Kung hindi ako nakialam at kumalat ang balita iisipin ng mga tao, ako, Liang Wenjong, bumili ng jade na palaw
at pagkatapos ay nagpadala ng tao para kunin ang tseke. Ano ang magiging epekto sa reputasyon ko? Ginoong Liang, huwag mo akong pilitin. Kahit na may malaking kapangyarihan ka, pero kapag sobra na ang pagpilit kahit ang kuneho ay kakagat. Ganoon ba? Eddie, gusto kong makita kung paano kumagat ang kunehong ito. Ikaw, kuneho ka. Kumakagat ka pa ba ngayon? Ginoong Liang, panalo ka, sumusuko na ako. Eddie, umalis ka na dito. Kung hindi ikaw ang susunod na babagsak. Umalis na tayo. Binata, ayos lang ba kayo? Ayos lang kami. Salamat sa pagligtas sa amin, Ginoong Liang. Walang anuman. Kasalanan ko rin ito. Hindi dapat ako nagwaldas ng ganoon kalaki sa publiko para bilhin ang jade mong palaw. Nagdulot ito sa iyo ng problema. Sa kabutihang palad, dumating ako sa tamang oras. At walang nangyaring seryoso. Kung hindi ay ako. Lolo, ano ang problema? Lolo, bilis, tabi, doktor ako. Naku, nasa panganib ang buhay ni Lolo. Anong nangyari sa matanda? Anong sakit niya? Sakit sa puso. Kailangan niya ng agarang gamutan. Tatawag ako ngayon para sa ambulansya. Wala ng oras. Hong, kumuha ka ng isang guwardiya, pumunta sa klinika at kunin ang medical kit. Mananatili ako rito at gagawa ng CPR sa matanda. Bilisan mo. Tanggalin mo ang butones ng kanyang damit. Matanda. Hong, bilis. Hong, bilis! Kunin mo ang acupuncture kit. Ito na. Gising na siya. Magiging okay siya. Iniligtas natin siya. Kumusta po kayo, Ginoo? Okay ka lang ba? Ako, anong nangyari sa akin? Ginoo, naatay kayo sa puso. Iniligtas kayo ng binatang ito. Tama. Ginoo, kung hindi dahil sa kanya, namatay na kayo. Binata, salamat sa pagligtas ng buhay ko. Walang anuman, Ginoo. Kahit na nailigtas ka namin, kung sakali, kayo dalawa ang maghatid sa kanya sa ospital para magpa-check up, sige. Tara na. Tara na. Tara na, Hong. Hong, ano bang problema? Yung bukong-bukong nakakabalian ko lang. Na-sprain ko ulit. Sobrang sakit. Tara, ihatid kita sa bahay para gamutin. Sandali lang. Hong, sumakay ka na sa kotse. Ang luwag ng isip ni Hong. Tigilan mo yan. Huwag kang tumingin. Hong, hindi mo ako masisisi. Ikaw ang naglatag ng mga yan, parang tindahan sa kalye, magulo lahat. Ikaw na ang may gusto. Hong, wag mo muna akong saktan. Hayaan mo munang gamutin ko, yung bukong-bukong mo. Hong, timplahan mo lang ng kaunti. Imamasahe ko yan para sa'yo, matatapos din agad. Si, dahan-dahan lang. Wow! Ang kinis at lambot ng paa ni Hong. Sobrang alaga. Ang masahe? Ang sarap ng pakiramdam. Hong, anong pakiramdam mo?
Masakit pa ba? Hindi na masyado. Dahil walang tama, sa buto, sprain lang. Pagkamasahe ko, bumaba ang pamamaga. Kaya, hindi na masakit. Kaya, pwede na ba akong tumayo? Hindi pa. Kailangan mong magpahinga ng isa pang gabi. Kukuha ako ng gamot na pambabad para sa masahe. Tang Feng, ang sarap ng ginagawa mo sa akin. Hong, pwede bang tigilan mo na yung ungol mo? Sobrang, alam mo na. Tigilan mo yan. Miss Hong, bakit ang mga halamang nasa cabinet ay wala na lahat? Nakalimutan kong sabihin sa'yo, naubos na kahapon. Ngayon, pagkatapos makita ang mga pasyente sa umaga, ginamit namin lahat. Kailangan nating pumunta sa palengke ng halamang gamot ngayong hapon para mag-imbak. Miss Hong, maglagay ka ng karatula sa pinto na nagsasabing sarado kami ng kalahating araw. Nakakainis ka. Manyak. Sadyang nagpreno ka. Miss Hong, puno ng butas ang kalsadang ito. Wala akong kasalanan. Tigilan mo na. Sadyang ginawa mo, huwag mong isipin na hindi ko alam. Inosente ako. Paano kung ikaw ang magmaneho ng bisikleta at ako ang hahawak sa'yo mula sa likod? Kung hahawakan mo ako mula sa likod, hindi mo ba ako hahawakan? Hawak saan? Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. Magmaneho ka ng maayos. Sige, susubukan ko. Dr. Tang, Miss Ouyang, anong ginagawa mo dito? bumili ako para sa lolo ko ng 100 taon na ligaw na ginseng mula sa bundok para palakasin ang kanyang kalusugan. Ikaw? Nandito ako para bumili ng halamang gamot para sa klinika. Sakto ang dating mo. Tingnan mo ito. Paano ang kalidad ng ginseng na ito na 100 taon? Siya. Resulta ng pagsusuri. Ghost Ginseng, edad, 3 taon, napakalason. Kakayahang mag-diagnose. Kaya pa nitong i-diagnose ang mga halaman. Miss Ouyang, ang ginseng na ito ay hindi maaaring ibigay sa iyong lolo o mapapahamak ang kanyang buhay. Talaga? Dr. Tang, hindi ka nagbibiro sa akin, di ba? Anong problema sa ginseng na ito? Hindi ito ginseng. Lason ito. Lason. Ito. Paano magiging lason ang ginseng? Tama. Ito ay isang tunay na 100 taong gulang na ligaw na ginseng sa bundok. Paano ito magiging lason? Batang kaibigan, kailangan mong managot sa sinasabi mo. Ginoo, ikaw ba? Tama. Ako ang may-ari ng tindahang ito, Liu Tianfang. Sinasabi mo ang aking ligaw na ginseng sa bundok ay lason? Kung hindi mo maipaliwanag ng malinaw ngayon, huwag mong sisihin ako kung ako'y bastos sa iyo. Oh, Tang Feng. Si Jiliu at ang aming pamilya ay magkaibigan sa loob ng maraming henerasyon. Hindi niya tayo lolokohin. Hindi ka lolokohin ni G, Liu. Ngunit maaari pa rin siyang magkamali. Kalokohan. Walang alam na bata. Ako ay nasa negosyo ng Chinese herbal medicine sa loob ng 50 o 60 taon. Kahit nakapikit ang aking mga mata, kayang-kaya kong makilala ang pagiging tunay ng mga halamang gamot. Sa buong Jiangcheng, pagdating sa mga halamang gamot, kung sasabihin kong ako ang pangalawa, walang mangahas na sabihin na sila ang una. Ikaw na bastos, pumapangahas kang tanungin ako? Katawa-tawa. Oo, Dr. Tang.
Si Ji Liu ay ang pangulo ng ating lungsod na Chinese Herbal Medicine Association at ang honorary dean ng hospital ng lungsod. Dapat siya ay hindi magkakamali. Ji Liu, huwag kang magalit. Gusto kong magtanong, ang ginseng na ito ikaw ba mismo ang kumuha at sinuri mo mismo? Siyempre, lahat ng mamahaling halamang gamot sa tindahang ito ay dapat personal na suriin ko bago ito ilagay sa estante. Sige. Ji Liu, tingnan mong mabuti at tingnan kung may mapapansin kang problema. Hindi ko na kailangang tumingin muli. Ito ay isang tunay na daang taong gulang na ligaw na ginseng sa bundok. Kung sasabihin mong lason ito, dapat kang magpakita ng patunay. Kung hindi, hindi kita papakawalan. Kung ganoon, Ji Liu, dalhan mo ako ng kutsilyo sa kusina. Sige, maghintay ka rito. Anong ginagawa mo? Ito ay magpapaalis ng aroma ng ginseng at masisira ito. Hang time, Ji Liu. Oh, Ito? Anong nangyayari? Sa loob ng ginseng na ito, bakit may mabahong likido? ito. Paano nangyari yan? Malinaw na. Nasuri ko na ito ng maraming beses. Walang problema kahit ano. Tama, Tang Feng. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ito ginseng. Ito ay ghost ginseng. Ghost ginseng? Ano yan? Hindi ko pa ito narinig. Tang Feng, pwede mo bang ipaliwanag? Hayaan nating si Elder Liu mismo ang magpakilala. Ang ghost ginseng na ito ay isa ring uri ng ginseng. Pero ito'y iba sa ordinaryong ginseng. Ang ordinaryong ginseng ay lumalaki sa ligaw na lugar. Ang ghost ginseng na ito ay lumalaki sa mga bangkay ng tao. Ano? Sa mga bangkay? Paano lumalaki ang ginseng sa isang bangkay? Simple, gawa ng tao. Itanim lang doon. Ito ay isang karaniwang daya na ginagamit ng mga peke ng halaman. Eksakto. Isang siglong gulang na ligaw na ginseng ay napakabihira. Matagal itong lumaki. Ang ilang mga nagbebenta ng droga para sa kita, nagtatanim ng ginseng sa mga bangkay. Pinapayagan nila ang ginseng na sumipsip ng mga sustansya mula sa bangkay. Sa loob lamang ng 2 o 3 taon, ito ay maaring lumaki at maging kamukha ng isang siglong gulang na ligaw na ginseng. Napakahirap makilala. Kaya ang ginseng na itinanim ng ganito, may silbi pa ba ito? Siyempre hindi. Tingnan mo ang madilim na pulang likido na ito. Ito ay dugo ng 3 bangkay. Napakalason. Hindi ko naisip, buong buhay ko akong nanghuhuli ng mga agila. Ngunit napunit ang aking mga mata ng isa. Dr. Tang, buti na lang nakilala kita. Kung hindi, mapapahamak ko ang aking lolo. Batang kaibigan, naging bastos ako kanina. Ako, matanda, dito humihingi ng paumanhin. Talagang iniligtas mo ang aking buhay. Ako ay lubos na nagpapasalamat. Elder Liu, huwag kang magpakapolite. Nagkataon lang na alam ko. Batang kaibigan, huwag kang magpakamahiyain. Nakilala mo ang ghost ginseng sa isang sulyap. Iyan ay tunay na henyo. Napakabata mo, ngunit napakaalam mo sa mga halaman. Kanina lang ay nagpapakita ako sa harap mo. Nakakahiya. Sa totoo lang, hindi ako ganoon kagaling dahil lahat ito sa kakayahan kong mag-diagnose na nakatulong sa akin na makilala ito. Ginoong Liu, ano ang gagawin natin ngayon? Xiaoxue, huwag mag-alala. Ibabalik ko sa iyo agad. Kukuha ako ng isa ngayon, isang 50 taong gulang na ligaw na ginseng para sa iyo. Ituring mo itong kabayaran. Kung sakaling makakita ako ng 100 taong gulang na ligaw na ginseng, ipapaalam ko sa iyo. Siya. Lahat, maupo po kayo. Kukunin ko ang ginseng. Dr. Tang, pwede mo bang tingnan muli? Walang problema. Ito ay purong 50 taong gulang na ligaw na ginseng. Halos mga 58 taon. Mabuti.
Tugma ito sa taon na aking sinuri. Pero siya ay basta-basta sumulyap at natukoy ang eksaktong edad ng ginseng. Ang ganyang kakayahan ay maihahalin tulad sa imperial na doktor sa Forbidden City. Hindi ko inaasahan, batang kaibigan, sa pagkilala ng halamang gamot. Napakagaling mo. Nagtataka ako kung sino ang master na pinag-aralan mo. Hindi pa maginhawang ibunyag sa ngayon. Mangyaring unawain. Wala akong kahit anong master dahil lahat sa aking kakayahang mag-diagnose. Nagad. Dahil hindi maginhawa para sa iyo na sabihin, hindi na kita pipilitin. Ang nangyari ngayon, ako ay lubos na nagpapasalamat. Kung sa hinaharap, pagdating sa mga halamang gamot, kailangan mo ang tulong ko. Narito ang aking card. Ipaalam mo lang sa akin. Salamat Ginoong Liu. Kailangan kong umorder ng ilang halamang gamot para sa health station. Maaari ba akong makahingi ng tulong, Ginoong Liu, para ayusin iyon? Walang problema. Ibigay mo sa akin ang listahan ng halaman at address. Kapag tapos na, papapuntahin ko ang isang tao para ihatid ito sa iyo. Tama. Salamat, Ginoong Liu. Dr. Tang? May libre ka ba mamaya? Gusto ko sanang wala siyang libre. Siya ay sasamahan ako mamili ng damit at kumain ng masarap na pagkain. Tara na. Ano ba yan? Ang babae na iyon ay nakakainis. Miss, huwag mong sabihin na nahulog ka kay Dr. Tang. Bawal ba? Hindi naman bawal, pero dahil sa inyong mga posisyon, masyadong malaki ang agwat. Ang pamilya, malamang hindi sila sasang-ayon na magkasama kayo. Wala akong pakialam. Tara, Saan? para habulin si Dr. Tang. Hindi ko sila pwedeng hayaan na mag-isa sila. Miss, hintayin mo ako. Hongjae, nagseselos ka lang ba? Hindi ako nagseselos. Hindi nagseselos? Bakit mo pinutol Miss Ouyang noong inanyayahan niya ako? Dahil gusto ko lang. Hindi ba pwedeng? Siyempre pwede. So, anong gagawin natin mamaya? Gusto ko ng kape. Okay. Kunin natin ang pinakamahal. Kumapit ka ng mahigpit. Tara na! Hongjae, kukuha ako ng isang bagay. Liu Hong, ikaw ba yan? Ikaw pala, Jeng Kui Kui. Akala ko maling tao ang nakita ko. Ikaw nga talaga. Dating kaklase, ang tagal nating hindi nagkita. Miss na miss kita. Ako rin. Tama, ipakilala kita. Ito. Ay ang fiancé ko, kay Yu Tian. Malapit na akong ikasal. Ngayon kami ay pumipili ng wedding dress sa Changi Mall. Congrats. Oh, Liu Hong, kamusta ka na? Ako narinig na pinakasal ka ng nanay mo sa isang butcher para sa pera. At ang butcher na iyon nalunod sa araw ng kasal nila, kaya naging balo ka, di ba? Oh. Kawawa naman ang isang magandang babae. Dati, ikaw ang pinakamaganda sa klase natin, at ako ang pinakapangit. Sabi ng lahat, ikaw ay magpapakasal sa isang big shot, at ako ang magiging talunan. Pero ngayon, napakasama ng takbo ng buhay mo, at ako ay talagang maganda ang takbo. Hindi mahulaan ang buhay. Siya nga pala, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Yung kasintahan ko tagapamahala na siya sa kumpanya ngayon. Kumikita siya ng mahigit 20,000 kada buwan. Binabati kita, Kui Kui. Nakahanap ka ng mabuting lalaki. Siyempre, tingnan mo. Binili niya ito para sa akin. Isang BMW 3 Series. Nagkakahalaga ng mahigit 300,000. Hindi ka pa sumasakay sa ganitong mamahaling kotse, di ba? Hindi, ako sumasakay lang ako sa mga ride-hailing na sasakyan. Kawawa ka naman talaga. Siyangga pala, kanina lang may nakita akong lalaki kasama mo. Kasintahan mo ba yon? Yung lalaking yun parang cute manamit. Nahulog ka na sa isang bitag dati. Bakit di ka natuto? Dapat matulad ka sa akin at maghanap ng mayamang lalaki.
Medyo mayaman ang kasintahan ko. Talaga? Anong trabaho niya? Doktor siya sa health station sa urban village namin. Classmate, nagbibiro ka ba? Doktor sa health station? Hindi ba yun ang pinakamababang ranggo? Magkano kaya ang kinikita niya kada buwan? Naalala ko yung mga doktor sa health station. 3,000 lang kada buwan. 3,000? Ganyan ka ba ba? Hindi pa sapat yun para sa makeup ko. Ang sweldo ng kasintahan ko hindi naman mataas, pero ang ipon niya medyo marami. Sa 3,000 kada buwan, magkano ang maiipon mo? Parang mahigit 10 milyon. Hindi, classmate. Umiinom ka ba ng kape o alak? Kalokohan niyang sinasabi mo. Sa sweldo na 3,000 kada buwan, kahit hindi ka kumain o uminom, hindi ka makakaipon ng 10 milyon. Talagang meron siya. Sige classmate, tigilan mo na ang pagpapanggap sa harap ko. Hindi naman. Hong, nakauwi na ako. Ano ang binili mo? May nakita akong dealership ng Mercedes-Benz sa tabi, kaya bumili ako ng kotse. Ha? Sabi mo lang bumili ka ng Mercedes? Anong Mercedes ang binili mo? Hindi ko alam. Akala ko lang maganda, kaya binili ko. Paano mo di malalaman? Sasabihin naman ng salesperson, di ba? Hindi ka naman talaga bumili. Nagsisinungaling ka, di ba? Talagang hindi ko alam. Naalala ko lang may letrang A sa badge. Yun lang ang alam ko. Hindi ako masyadong marunong sa kotse. So A pala, hindi ba yun ang pinakamura na modelo ng Mercedes? Mga 100,000 na lang ngayon, di ba? Oo. Ito yung kotse na. Binibili ng mga walang pera pero mahilig sa forma. Binibili. Classmate, ang kasintahan mo talagang mayabang. Hongji, noong bumili ako ng kotse, binigyan nila ako ng bag. Buksan mo at tingnan. Bumili ng kotse at makakuha ng Chanel. Hindi ba ito ang limited edition na Chanel? Mahigit 100,000 yan. Peke yan, di ba? Bumili ng kotse na mahigit 100,000 at magbigay ng bag na mahigit 100,000. Charity ba ang dealership? Tama, itong peke, kahit ibigay mo sa akin, mahihiya akong tanggapin. Okay lang, salamat. Gusto ko talaga. Basta gusto mo, Hongji. Mr. Tang, handa na ang mga dokumento ng kotse mo. Dadalhin ko sa'yo. Ang susi at dokumento nasa loob lahat. Pakitingnan. Si. Ang susi ng Mercedes A. Sobrang ganda. Ginoo, hindi ito Mercedes A. Si Mr. Tang ay bumili ng Mercedes S-Class. Ano? S-Class? Oo, isang S-Class. Hindi mo ba sinabi sa akin na bumili ka ng Mercedes A-Class? Tama, oo. Hindi ba iyon ang pinakamasamang Mercedes A? Ang badge ay nagsasabing A, tama? Si Ginoong Tang ay hindi masyadong marunong tungkol sa mga sasakyan. Ang A na binanggit niya ay malamang ang AMG. Ano? AMG? Magkano yon? Nakuha ni Ginoong Tang ang imported na pinakamataas na bersyon. Labas pinto, mahigit 5 milyon. Buong bayad. Ano? Mahigit 5 milyon? At buong bayad? Ganoon ka mahal? Okay lang. Medyo mahigit 5 milyon lang. Ginoong Tang, kung wala nang iba, mauuna na akong bumalik. Kapag ang pansamantalang plaka ay dumating, sasabihan kita para makuha mo ang kotse. See ya. Hongji, ibinenta ko na ang iyong maliit na electric scooter. Ibinenta ko na. Mula ngayon, maaari mong gamitin ito. Kung ayaw mong magmaneho, ako ang magiging driver mo. Ihahatid kita kahit saan mo gusto. Tang Feng, napakabuti mo sa akin. Siyang nga pala, kayong dalawa. Kung hindi kayo tututol, paano kung mag-dinner tayo ngayong gabi? Naalala ko may magandang restaurant sa itaas. Ako ang magbabayad. Oo, kui-kui, sabay tayong mag-dinner. Matagal na tayong hindi nagkikita. Hindi, may gagawin pa kami. Aalis na kami ngayon. Hongji, may sinabi ka ba sa kanya na nagpagalit sa kanya? Mukhang hindi sila masaya. Hindi, wala. Kakaiba iyon. Muling pagkikita ng mga dating kaklase. Hindi ba dapat sila masaya? Baka nahihiya lang sila. Hongji, nakikita ko ang fiancé niya. Mukhang napakahusay ng kanyang lagay. Oo, tagapamahala ng departamento na siya ngayon.
Mahigit 20,000 ang kinikita niya kada buwan. Talagang mahusay. Iyan ay halos kasing dami ng insurance premium ng aking kotse. Tangfeng, ngayon, pinasaya mo talaga ako. Kaya ako nagdesisyong bigyan ka ng reward. Anong reward ang nasa isip mo? Makulit na bata. Ano sa tingin mo? Ako. Hindi ko alam. Kamakailan, napakabuti mo sa akin. Binibigyan mo ako ng kwintas at isang handbag. Kahit isang kotse na milyon-milyon, pinapayagan mo akong magmaneho. Kung hindi ko nakuha ang pahiwatig, magiging walang utang na loob iyon. Hongjae, masyado ba tayong mabilis? Ano? Akala mo mabilis? Hindi ba kayong mga lalaki gustong mabilis? Ano, hindi ka nagmamadali? Hindi, Hongjae, nagmamadali ako. Ito lang ay hindi ito tama. Ano ang hindi tama? Tinatanggihan mo ba ako? Hindi kita tinatanggihan. Hongjae, pakiramdam ko lang kung bibigyan kita ng mga regalo para lang makuha ang iyong katawan. Pervert, hindi ba iyon ang ibig sabihin nito? Siyempre hindi. Hongjae, gusto lang kita. Hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng iyong katawan. Talaga? Oh, Hongjae. Kung posible, gusto kitang maging nobya ko. Pagkatapos dahan-dahan lang, hanggang sa kasal at mga anak. Hindi. Tangfeng, kahit anong gusto mo, kaya kitang bigyan. Ngayong gabi, pwede mo akong pagawin ng kahit ano. Pero hindi ako pwedeng maging nobya mo. Mas lalong hindi kita mapapakasalan. Bakit hindi? Isa akong malas na babae. Sa gabi ng kasal ko, dahilan ng pagkamatay ng asawa ko. Sabi ng mga manghuhula, isa akong celestial solitary star. Hindi ako pwedeng makasama mo. Masasaktan ka lang. Celestial solitary star o ano paman, puro pamahiin lang yan. Hindi ako naniniwala diyan. Naniniwala ako. Hindi ako pwedeng makasama mo. Masasaktan ka lang. Hong, Feng, tigilan mo na. Kung gusto mo, ngayong gabi, babae mo ako. Pwede mong gawin ang kahit ano sa akin. Pero talagang hindi ako pwedeng makasama mo. Tara na. Miss Ouyang, anong ginagawa mo rito sa gabing ito? Dr. Tang, pinuntahan kita. Inimbita mo ako, kaya papasukin mo ako. Miss Ouyang, masama ang pakiramdam ko ngayon. Ewan ko kung pwede kitang papasukin ngayong gabi. Miss Ouyang, talagang wala ako sa mood. Wala akong pakialam. Papasok ako. Kung hindi mo ako papasukin, dito lang ako at hindi aalis. Siya, tuloy ka. Dr. Tang, bakit ka masama ang loob? Ikwento mo sa akin. Baka makatulong ako. Siya, sasabihin ko sa'yo. Sabihin mo na. Simple lang naman. Nag-confess ako kay Hong. Sinabing maging nobya ko siya. Tumanggi siya. Ang galing. Ikaw, anong sinabi mo? Wala? Ibig kong sabihin, bakit siya tumanggi? Ang galing mo naman. Sabi niya, mamamatay tao daw siya. Namatay ang asawa niya sa gabi ng kasal. Malas siya. Kapag nakasama ako, masasaktan daw ako. Kaya ayaw niya. Oo nga, delikado yung balo na yan. Dr. Tang, huwag kang panghinaan ng loob. Marami pang ibang babae.
Bakit mo ibibitin ang sarili mo sa iisang puno? Pwede kang tumingin sa ibang babae. Halimbawa, ako. Anong tingin mo sa akin? Wala naman. Dr. Tang, anong ibig mong sabihin? Bakit ako mas masahol pa sa hong mo? Ako, may katawan, may mukha, at maraming pera. Bakit ako mas masahol pa sa balo na yon? Tang Feng, kapatid. Hindi naman sa ayaw kitang makasama, pero may sumpa ako ng malungkot na tadhana, at magdadala lang ako sa iyo ng kapahamakan. Tang Feng. Dahil hindi tayo pwedeng magkasama, kaya ang mga bagay na ito, hindi ko rin sila pwedeng kunin. Miss Ouyang, hindi naman sa hindi ka sapat, ako ang hindi sapat. Ang ating mga katayuan sa lipunan ay masyadong magkaiba. Hindi tayo bagay sa isa't isa. Wala akong pakialam. Gusto ko lang makasama ka. Huwag kang ganyan. Ang mga bagay na ito, hindi ito tungkol sa kung may pakialam ka o wala. Hindi na ito pwedeng baguhin. Ang iyong pamilya ay hindi pumayag na tayo ay magkasama. Wala akong pakialam. Kung hindi sila pumayag, lulutuin ko muna ang kanin. Tapos tingnan natin kung ano ang gagawin nila. Tingnan natin kung paano nila haharapin. Tang Feng, kapatid. Miss Ouyang, ikaw? Miss Ouyang, ikaw. Miss Ouyang, Kayo dalawa. Hong, hindi iyan ang iniisip mo. Wala kaming relasyon ni Miss Ouyang. Ako. Tama, wala kaming relasyon. Isang French kiss lang, iyon lang. Ikaw. Walang hiya kang babae. Bitawan mo si Tang Feng. Hindi. Si Tang Feng ay akin na ngayon. Tae. Siya ay akin. Puro ka tae. Ikaw mismo ang tumanggi sa kanya. Sinabi niya sa akin ang lahat. Kaya ngayon, ikaw walang bahagi sa ito. Si Dr. Tang ay akin. Ikaw, bitawan. Siya ay akin. Akin. Siya ay akin. Maaari bang isipin ninyong dalawa ang nararamdaman ko? Ito. Ang doktor ay talagang mahimalang manggagamot. Tunay na mahimalang manggagamot. Sa wakas, nakakuha ako ng appointment. Ngayong araw ay magpapacheck up ako ng masinsinan.